Ayan. Sige po, let's pray po muna bago po tayo magsimula, no? Wala naman hong echo, hindi ba may echo? Pasensya na po, medyo sound check pa ako ngayon, baka kasi may echo, eh, no? Hindi naman po, ano? Hindi naman po, Pastor. Okay naman po. Okay po. Salamat po, Pastor Ireneo. Okay po, let's pray. Lord, salamat po sa gabing to na binigay niyo sa amin. Panginoon, hinihiling namin muli ang pagbibigay ng wisdom sa amin ng banal na Espiritu. Hayaan mo, Panginoon, na matutunan namin ang mga bagay na kung saan ito ay ituro mo, Panginoon. Salamat po ng madami sa iyo at sa lahat po na makikinig ngayong gabi. Hayaan mo po na magkaroon ng bawat isa sa amin ng kalinawan pagdating sa pag-aaralan namin ngayong gabi. Tinitiwala po namin sa iyo lahat. Samahan mo po kami muli sa pangalan ng Jesus. Amen. Sige po. Yan, kita na po. Hoping na malinaw po, ano? Sige po. So, punta po tayo dito sa topic natin ngayong gabi. Doctrine of the Church or Teaching of Ecclesiology. Well, alam na ho natin naman yan, eh, no? Alam niyo na ho din yung isi-share ko ngayong gabi na kung saan very common sa atin kapag sinabing church means ecclesia, ano, from the Greek word, something like that, na kung saan alam na po natin yan, ano, lalo na po kayo dito. Kaya lang ho, tignan natin talaga somehow yung pinaka somehow basic niya talaga na kung saan hindi ito naturo nung kabataan ko, eh, no? Pero ngayon, mapapagbulay-bulay natin, ma-meditate natin kung ano ba talaga yung ibig sabihin ng church, no? So, our word church, like its cognate, pag sinabing kirche, or kirk, or kirk, or kuryakon, ang ibig mong sabihin nito ay house of the Lord. Then, in the New Testament, the word ecclesia is used of a public assemblage summoned by a herald. So, in the Septuagint, however, it means the assembly or congregation. Alam niyo ho, yung word na ecclesia or church is very common po sa New Testament. Pero it doesn't mean na kapag nagsabi or ginamit yung word na ecclesia or church in English sa New Testament, ibig sabihin, it is the house of the Lord. However, kapag nagsabi ng ecclesia, ang ibig hong sabihin nito ay assembly o pagtitipon. So, ibig sabihin, pag sinabing pagtitipon, kapag may isang gagawin, alam niyo po kasi nung panahon na to, medyo magulo politically speaking din ho, eh, no? So, kapag halimbawa, yung mga tao gusto nilang mag-rally, they will form an ecclesia or they will form an assembly. Ano ho, magkakaroon ho sila ng pagtitipon na kung saan pag-uusap-usapan nila yung gagawin nila. Pupunta sila sa mga mataong lugar and then they will talk. So, that is ecclesia or other terms is assembly. However, ginamit ho natin ito sa Christian doctrine, itong assembly o yung ecclesia o yung tinatawag somehow na pinaka-common natin ngayon, the church. Ang tawag, ano? So, sabi dyan, especially when gathered before the Lord for religious purposes. Accordingly, it is used in the New Testament for the congregation, the living God assembles about His Messiah, Jesus. Pero ang nakakatuwa ho nito sa kabilang banda, yung mga nakakilala sa Panginoon na sineran in the New Testament in the early church, they always gathered o they always form an assembly. Kaya yung assembly na ginagawa nila, yung pagpo-form nila sa isa't isa na kung saan ang ginagawa ho nila, nagkakantahan sila, they are talking about Jesus. Ano ho, kaya na-form yung assembly na yon, na-form sila as a church. Okay? Thus, the church is God's spiritual family. So sabi ko nga po kanina, alam naman ho natin na kapag sinabing church, it is a spiritual family. The Christian fellowship created by the Holy Spirit through the testimony to God's mighty acts in Christ Jesus. Wherever the Spirit unites worshiping souls to Christ and to each other, there is the mystery of the church.
So, okay po. So, at least po, ito lang po yung pinaka-basic niya, no? Ngayon po, punta na tayo dun sa definition of the church. So, the definition of the church, more fully stated, the one church of God is not institutional. So, inuulit ko po ha, the one church of God is not institutional. So, ano ho bang ibig sabihin pag sinabing ang iglesia o ang assembly ng Panginoon ay not institutional? Ibig pong sabihin niyan in layman's term, wala pong sinasabing specific na grupo o walang sinasabing specific na religion. As long as na ang mga believers ng Panginoong Jesus ay nagtitipon-tipon. So wala ho ditong special mention. Kasi the Church of God is not institutional. Kaya po kung ating iisipin, kung ating titignan ngayon, ang daming pangalan ng organisasyon. O may iba't ibang pangalan ng organization. Just like for example, Christ Grace Ministries, Jesus Reigns Ministries, Jesus is Lord, so on and so forth. Napakadami pong pangalan. Ito po is somehow institution toward the world to come. So, pag sinabing church, it is a process of growth. Growth saan? Of course, syempre, sa darating na panahon, pag-aaralan natin the age to come as well as growing in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Ano ho? Kaya kapag iisipin nyo, even though we have different names of organization, kaya madaming nagtatanong no? Bakit ba ang daming mga born again? Bakit iba-iba pa yung mga born again churches? Actually, hindi naman talaga iba-iba. We are considered as Catholic Church na nagkaroon ng local church. So we are part of the universal church na tayo ay local churches na. So pag sinabing local churches, from a universal perspective, yung malawakan na kung saan nagkaroon tayo ng mga lokal. Kaya yung mga lokal, it is composed of maybe wala naman hong sinabing numbers, but somehow it is a small group. Na kung saan ang mga local churches na ito, they are studying about Jesus Christ, they are studying about the Holy Spirit, they are studying about the Bible. So this is a local church, yung mga maliliit ho na churches. And yet, pag tayo pong maliliit na churches ay pinagsama-sama, we are considered part of the universal church or the Catholic Church. Or, hindi ho Roman Catholic Church, the Catholic Church or the Universal Church. Kaya ho tayo, we have dapat the same doctrine or the same teaching. Nakakalungkot lang ho somehow minsan sa atin ay tayo yung nagdedebate. May mga group ho kami ni Pastor Derek na kapwa mga pastor, so may nagdedebate. Hindi ko lang maintindihan bakit nagdedebate. Kung iisipin natin, dapat hindi tayo nagdedebate. We can somehow talk about our doctrines to be united. However, dapat hindi nagpapagalingan. Kasi wala ako nakitang ibang grupo at alam nyo din yung mga grupong yan na nag-debate sila. Yung mga religion conscious. Yung mga talagang religion talaga yung pinopromote nila. Hindi sila nagde-debate ang mga kapwa ministers nila or mga namumuno sa kanila. Pero sa atin sa grupo natin ay magkaka-debate pa minsan, di ba? Minsan, Pentecostal sa Pentecostal, Evangelical sa Evangelical, Baptist sa Baptist, Evangelical sa Baptist, Baptist sa Pentecostal. So, nagtatalo-talo, Hindi ko rin maintindihan somehow. Pero, okay lang yan sa una kasi ganyan din ako nung una. Parang mahilig din ako makipagtalo. Kaya lang, as we grow in the knowledge of God, natutunan natin na hindi pala dapat ganun. Dapat pala tayong mga minister, dapat pala tayong mga lingkod ng Panginoon. Even though we have different denominations, pero kapag ang tinuturo natin is about Christ, salvation, it is by grace, about the Trinity, the Holy Spirit, the Father, the Son, and the Holy Spirit, about the infallible and inerrancy of the Bible, the infallibility and the inerrancy of the Bible, we are one. Yes, we have differences in minor doctrines, pero the major doctrines dapat isa ho tayo dito. Kaya lang sabi ko nga, minsan yung mga kasama na din natin, yung mga sinashare natin, hindi natin mawin. Kasi
Even us, nagtatalo-talo, no? So dito, malinaw dito. The church is not an institutional. It is a supernatural entity. Okay ho? So, all its members are in Christ and are knit together by a supernatural kinship. So, dito po, malinaw na malinaw. Biologically speaking, it is somehow, hindi naman ho tayo magkakapatid. Kasi syempre, as Lord and personal Savior, God gave us to become His adopted sons and daughters. So, since tayo ay adopted sons and daughters, we are brothers and sisters in Christ. Kaya ho, it is a supernatural thing. Tayo magkakapatid. Kaya ang tawagan natin bro no? Bro, sis. Kaya nga ho, no? Napakagandang pag-aaralan na talagang dapat ang tawagan natin sa isa't isa. Actually, ito po segue lang ako ng konti. At I think nag-usap din kami dito ni Pastor Derek, ano. Wala naman ho talaga title sa ating mga namumuno. Alam niyo ho, hindi naman talaga dapat tayo, or kaya sabihin na natin, hindi dapat nating gawing panghawakan yung title natin. Just like for example, Pastor Job, Reverend Job. It's a good thing kasi nandito tayo sa mundo, no? We use that title for in papers, something like that. Pero pag tayo ho yung magkakasama, alam niyo ho, we preferred na tawagin niyo kaming Brother Job. Ano ho, kasi ito po yung pangalan na kumbaga ay ibinigay sa atin ng langit, ano. For example, si Brother John, si Sister Rosemary. Why? Because we are brothers and sisters in Christ. Kasi supernatural kinship po yan, ano. And yet, alam niyo ho, pag tinatawag natin ng isa't isa na brothers and sisters, the essence of church is nagiging visible ho sa atin. Ano ho, na tayo ay pinagbuklod-buklod ng Panginoon sa iisang layunin. At alam niyo ho, whether you like it or not, hindi ko ho kayo kilala personal, hindi ko pa rin ho kayo nakikita personal. Pero alam niyo ho, there's a supernatural thing na kung saan alam ko, mga kapatid ko kayo sa Panginoon. Ano ho, kaya nga sabi ko nga ho, even though we have differences in some minor doctrines, in some minor teachings of Christianity, but on the major part, we are one, we are united. Okay ho? Next, all their gifts and activities continue Christ's works by the power of the Holy Spirit, originate from Christ, and are coordinated by Him to the final goal. Then the church will appear in the age to come as the one people of God united in one congregation before the throne as the one celestial city, the New Jerusalem. So dito ho, so darating po yung panahon na ang mga mananampalataya ng Panginoon ay natching ako, wait lang po. Magtitipon-tipon tayo, magsasama-sama tayo, So, of course, the final goal natin. Okay ho? Yung final goal natin, of course, is to glorify the Lord Jesus Christ. Okay? And next, the marks of the church. So, ito po yung somehow palatandaan or sabihin na nating marka ng isang church. So, the Lord brings and keeps His people in covenant fellowship with Himself by His Spirit and His Word. His voice is heard in the proclamation of His Word, and His acts are seen in the administration of His sacraments. But before anything else po, kaya ho, tanggalin na ho natin sa isip natin yung halimbawa, for example ho, ako na lang ho yung halimbawa. Halimbawa ho, may tinurian ako for how many years. Tapos nag-serve naman siya, naglingkod siya sa Panginoon. And yet masasabi kong asset siya. Asset siya ng ministry, asset siya ng organization. Ngayon ho, yung training ko ho na yun na kung saan nag-invest ako ng oras, nag-invest ako ng buhay. And yet ho, dumating siya dun sa part na gusto niyang maiba naman. Sabihin na natin maiba naman. Alam niyo ho, sa part ko, syempre masakit ho yun. Kasi syempre, alam niyo ho yun, siya na yung aking, kumbaga, second in command, for example. At na-train ko na siya, makakatuwang ko na siya sa ministry. Pero pag dumating ho yung time na kunyari itong ni-raise kong ito ay
ano na, gusto nang mag-grow din, gusto nang, alam niyo ho yun, hindi ko masabi yung exact term, pero gusto niya na sabihin na nating ano na, mag-separate na kami. Alam niyo ho, i-release, i-release ko po siya. Why? As long as na ang pagsisilbihan namin o ang pagsiservisan namin is, of course, we have the same teaching, we have the same doctrine. Even ho magkaroon siya ng different name of the organization kasi it's just a name. It's just only an institution. But dapat ano din ho ito ano sa Panginoon. I mean, something like that. Ngayon ho, paano pag gusto niya lumipat ng ibang fellowship? Okay lang din ho. Wala naman hong problema. Basta yung lilipatan niyang fellowship din ay kaisa din ho. Ano? Kaisa din ho. Ibig pong sabihin ay may sarili hong, I mean, ang turo ho ay pareho din. Wala naman hong problema doon. Kasi we are serving same God. Hindi naghahanap siya ng place na kung saan magiging fit na siya. Maaaring naging fit siya sa atin for how many years, pero time will come, lilipat siya. Of course, gusto pa rin niya mag-grow. So, wag tayong masasaktan kapag halimbawa yung tao hindi na nag-grow sa atin. Okay lang ho yun, ano. So, ganun lang ho talaga. And then, may darating ho ulit na bago na kung saan tuturuan ho ulit natin. I-disciple ho ulit natin, ano. So, wala ho tayong karapatan mag-hold. Wala ho tayong karapatan na magtali ng tao sa atin kasi hindi ho sila sa atin. Tayo pong lahat ay sa Panginoon. Bagamat may mga taong pinagkatiwala sa atin, pero kapag dumating na yung time na alam naman natin na itong mga taong ito ay kailangan na din nilang alam nyo ho yung mag-grow, I think we need to release them. Tanggapin ho natin ito, no? Kasi hindi natin sila pwedeng i-hold kasi hindi naman sila sa atin. Sila ay pansamantalang ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. At tayo po bilang mga leaders, bilang mga pastors, so gawin lang po natin yung panawagan natin, ano? And yet, si Lord naman ho yung nagre-reward sa atin. Kaya ho, wala na ho. And then, time will come, malay nyo, bumalik din, ano. At least ho, yan ho, sa ngayon ho, nababago na yung concept natin pagdating sa church. Wala hong tipaklong palipat-lipat. Unless talaga, yung tao na yun ay naghahanap siya talaga ng gusto niyang mag-grow siya, mag-fit sa personality niya, sa hinahanap niya. Okay lang ho yan, wala naman hong problema dun, ano. Wag lang ho mapalipat ng iba. Alam niyo na yung ibig kong sabihin, ano. Not to mention, kasi po, tayo po yung naka-live, naka-FB live. Marami po nakakapanood marahil sa atin, ano. Okay? So, may nag-comment po, sabi, okay lang po, basta nagpapaalam. Tama ho yan. May tinatawag naman po din kasing church ethics. So, it is part naman po, nung yung tao na ho na yun, ha? Yung aalis po, ay nasa sa kanya po yun. Pero, mas maganda po nga kung magpapaalam siya. Para alam ho natin, ano. Baka mamaya ho kasi, hindi nagpaalam, bigla na lang umalis, ano. O kaya ang term ko dito ay, ipaalam lang. Kasi pag nagpapaalam, paano pag hindi tayo pumayag, ano? So, ipaalam lang sa atin just to inform us para naman alam natin, ano, na, okay, sige. Wala namang problema sa atin, ano? Basta ipaalam lang. So, may mga umaalis ho din kasi na bagla na lang umaalis, no? So, tayo ho nangangapa. Pero, if ever ho, kunyari man ho, ay hindi nagpaalam, siguro po ang pinaka-the best natin gawin, edi tayo na lang magtanong, kamusta ka na? Pag sinabi niya, kasi minsan may nahihiya po talaga magpaalam. Totoo po yan, na-encounter ko po yan, ano. May nahihiya po talaga magpaalam. So ako na lang yung nagtanong. I mean, okay naman. Okay, sige, no problem. Basta, alam mo naman yang, always welcome. Welcome ka dito bumalik. Something like that ho, ano. So, pag mga ganun ho, okay lang. So yung pagpapaalam mo, nasa part na po yun ng taong aalis. So tayo po, pag gusto naman natin ma-inform tayo, siguro tanongin na din natin. Ano? Siguro it is our part as a leader. Tama po yan. Marami pong salamat sa nag-comment. At kailangan ho naman talaga yun. Ano? Kasi pag hindi nagpaalam, para tayong yan, mahirap po yan. Bigla na lang nawawala. Ano ho. Ang masaklap pa nito, minsan yung umalis, sinisiraan pa yung leader. Ano? Yun yung mahirap. Ano? Pero, wag ho tayong masaktan kasi ganun ho talaga ang tao eh. Kahit ho yan ay nakakilala sa Panginoon, ay ho siya.
Hindi maaalis sa tao yung naninira. Ano? So, kumbaga ay palaguan na lang sa Panginoon. Kumbaga ay kung nanira siya, kung siniraan niya tayo, eh, problema niya na yun. So, wag ho tayo magpa-apekto, no? Minsan ho, ano tayo, magre-react tayo, no? Pero wala din naman tayo mapapala pag nag-react tayo. Nanira siya, ano naman mapapala natin pag pinatulan natin, ho? Ewan ko ha, ako lang ho, ganun. Wala naman ho ako mapapala pag, pag ganun, nanira yung dating umaaten sa akin, kunwari. Okay ho. Teka lang po, basahin ko lang din yung chat ha. May tanong. Paano po lalo na kapag may ministry na sa kabila, nakabilang siya? Tas bigla akong umalis, no? May ministry siya, tas bigla siyang umalis. Kaya ho, ang maganda, ano let's disciple no? Let's make disciples of Christ. Kasi ho, pag may umalis ho, at least, kung hindi siya nagpaalam, may kapalit ho, ano? Kasi minsan ho, ano tayo, nakapokus tayo dun sa isang tao. Halimbawa, nakitaan natin ng gift, so dun lang tayo mag-i-invest. Tandaan po natin, lagi natin tandaan, wala pong permanent sa ministry natin. Sa ministry ho natin, ang permanent lang dyan, maaaring asawa. Pero the rest to, associate, assistant, or mga leaders, umaalis ho yan. It's either mag-abroad or somehow may iba ng priority. Okay lang ho yun, Pero, kaya nga let's make disciples disciples of Christ. Nang sa gayon, kapag halimbawa dumating dun sa point na alis sila, at least meron ho pa rin tayong may leaders pa rin, And at the same time, tandaan ho lagi natin, we are here to make disciples of Christ. We are here to teach them how to make disciples, to teach them how to evangelize. So, ganun ho yung gawin lang natin. And of course, alagaan din natin sila somehow for a season of time. Lagi ko pong sinasabi for a season of time. At kapag umalis sila sa ministry, let's release. Okay lang ho yun. Darating din naman ho yung may papadala ulit ng Diyos sa atin. Ganun lang ho yun palagi, cycle lang ho yan. At least naging part tayo ng buhay nila. And at the same time, naging part din sila ng buhay natin. Let us learn from them and let them learn from us. Ganun lang po. Para po maiwasan na yung yung hinanakit. Especially sa part po ito ng mga leaders, sa mga pastors, So, doon naman po sa mga leaders din, alam nyo naman ho yan, So, hindi po riket ho, halimbawa, o na-offend kayo, o may nasabi sa inyo ang pastor nyo, kaya aalis na agad kayo. Hindi naman ho ganun sana, Hindi naman ho ganun sana. Siguro kung na-offend kayo, palamig lang kayo. Kasi ho, ang sama ng loob lumilipas. At i-treasure nyo pa rin yung magagandang bagay na nagawa sa inyo. Lagi hong ganun. Unless talaga na, kumbaga ay, nag-i-struggle na kayo kasi marami na kayo nakikitang pangit. So, instead po na makita nyo yung pangit, edi try nyo na lang na tumulong kung paano mapaganda yung pangit. Pastor, paano nga ako pag ayaw makinig ni pastor? Kayo na po ang magdesisyon. Hindi ko po pwedeng sabihin yung side ko, So, alam nyo naman po yan, kayo naman po may mga isip, marunong naman po kayo magdesisyon, So, kayo na po yung magdi-decide dun sa part na yun. Okay po ba? Pero, ang masasabi ko lang po, try to make an ambience of peace. Kasi po ako po ay sa dalawang church po ang pinanggalingan ko. Yung isa magulo, yung isa systematic. Sobrang systematic na kaya lang halos kung ano lang yung sinabi, yun lang yung gagawin So, ay ganun ho. So, isang magulo, isang systematic. Yung current po ngayon na ministry ko ay nasa gitna ng dalawa. I mean, ang ibig ko pong sabihin ay systematic din. Hindi ho siya kasing, bago lang ho kasi ako dito. Hindi ko masasabing magulo, pero masasabi kong systematic din. May sistema din ho, So, as I grow, edi kung ano na lang po yung may tutulong ko para sa ikagaganda, para sa ikaayos. So, wag yun natin tignan yung mga bagay na pangit, Kasi hindi naman yun yung mission natin. Diba ho? Ang mission ho natin is to share the gospel, to preach the gospel, and make disciples, and to take care of the people of God. Okay ho?
Basahin ko na ho. Ayan, maganda ho ha. Nagko-comment po kayo na. I really appreciate ho yung inyong pagko-comment. So tuloy ko lang po. The marks of the church. The Lord brings and keeps His people in covenant fellowship with Himself by His Spirit and His Word. His voice is heard in the proclamation of His Word. O yan ho ha. His voice is heard in the proclamation of His Word. Okay, so baka po may mag-claim dito na habang nagpipreach siya, sinabi sa akin ng Panginoon. So ingat po tayo doon. Nasabi ko na po ito last time. His acts are seen in the administration of His sacraments. Accordingly, with prayer and praise, these are the marks of the visible church. The means the Spirit uses to bring individuals to personal faith and to nourish believers in the corporate worship of the Christian community. As they receive God's promises, He forgives the sins of His people and seals them with His sacraments for the world to come. So, yan po yung marks o palatandaan ng isang assembly, ng isang pagtitipon ng Panginoon. Pagtitipon para sa Panginoon. Tayo ho ay nananalangin, tayo po ay nagpupuri, tayo po ay nagkikinig ng kanyang salita, nag-aaral ng kanyang salita. We are practicing the sacraments of the church. And at the same time, as God forgive us in all our sins, syempre po, normal ho sa isang samahan, tayo ho ay iba't ibang uri ng tao. Normal ho na magkakaroon ho tayo minsan ng hindi pagkakaunawaan. Inulit ko po ha, hindi po natin tinatanggal ito dahil tayo po ay magkakaibang tao. Ang pino-point out ko po, despite na tayo ay magkakaibang tao at magkakaiba somehow yung ating prinsipyo, ay magkasundo ho tayo dun sa kung saan hindi tayo magtatalo-talo. At kung sakali man na magkaroon ng pagtatalo-talo, hanggang dun lang. Okay, nagtalo, tapos na yun. Lumilipas ho naman yun Okay ho. So, the biblical history of the church. So, the existence of the church is a revelation of God's gracious heart. O malinaw na po dyan na the existence of the church is a revelation of God's gracious heart. The Father chose His eternal Son to become the Savior of sinners. Yes, correct? The Messiah of the whole Israel of God. In Him, God chose the people for His own possessions and called individuals into His fellowship. Kaya ho, ang pinaka-right term sa atin is fellowship. Or assembly. So this one, people of God includes the patriarchs, the congregation of ancient Israel, Jesus and His disciples, the primitive community of His resurrection, and the Christian church. Okay? So, for God's people, the Old Testament period was the dispensation of promise. The New Testament, that of fulfillment, Jesus Christ revealed not a new God, but a new way of worshiping the same God. So, malinaw ho dito na sinasabi, in the New Testament, the fulfillment, it is the fulfillment of the Old Testament. It is the foreshadow of the Old Testament. So, kaya ho, wala hong binago. I mean, in the Old Testament, sa New Testament, wala naman hong binago sa Old Testament. Pinulfilled ang nasa Old Testament. For example, new way of worshiping the same God. The same God in the Old Testament is the same God in the New Testament. However, the way of worshiping God in the Old Testament and in the New Testament is somehow have differences. Okay ho? May pagkakaiba ho. Pero it doesn't mean na may pagkakaiba ay nagbago din ng Diyos. Magkaiba po yun ha. The same God or God is the same yesterday, today, and tomorrow. So ang Diyos ho ay hindi nagbabago-bago. But we can change the way we worship God. Kaya ho, yung mga kapatid natin dyan na solemn, okay lang ho yan. Yung mga kapatid natin dyan na ang way of worship nila is rakrakan, okay lang din ho yan. Yung mga kapatid natin dyan na talagang contemporary, okay lang din ho yan. Wala akong masama dyan sa mga yan.
Ano? Why? Because we are worshiping the same God. Unless iba na yung God na wino-worship nyo, no? O natin, ano? But I think lahat naman tayo dito, we are worshiping the same God. So in the Old Testament, magkaiba ho, ano? Magkaiba. Somehow. So pag may violent reaction po kayo sa sinasabi ko, you can chat in the chat box, ha? Okay po. Open naman po ako dyan. So tuloy ko lang po. So for God's people, ito na, dito tayo, ano. In the Old Testament, it is the whole assembly of the congregation of Israel who hear the law, who sacrifice the Passover lamb, with whom God makes the covenant at Sinai, for whose sins expiatory sacrifices are provided, who are holy nation to praise God. So, may mga verses naman po dyan. You can look at it. Other New Testament passages also recognize a unity with the Old Testament people of God. So, the messianic expectation of the Old Testament includes the formation of a faithful new Israel. In Christ, the Old Testament, God speaks so that the New Testament church is the fulfillment of the Old Testament congregation. So, ito na nga po yung sinabi ko kanina. Ano? So, the several steps in the formation of the new Israel of God include the calling of the disciples to gather a sheep about their shepherd. So, ito po napakaganda, no? Several steps in the formation of the new Israel of God include the calling of the disciples to gather a sheep about their shepherd. So, alam niyo po, bagamat ito ay ginawa ng Panginoong Jesus in the New Testament, tandaan po natin, ha, we are also considered a sheep. Kahit po may mga pastor sa atin dito, we are sheep pa din. Okay ho? Na kung saan ang ating pag-uusapan is about the shepherd. At alam naman natin, the Lord is our shepherd. Okay po ba yun? So we are considered a sheep pa rin po, ano. Kesa na po, inubo ko. However, dito po sa binabasa natin, the confession of Peter, the Last Supper, Supper talaga, no, F. The Last Supper, the cross, the resurrection, Pentecost, and the sending out of the apostles as eyewitness of the resurrection. Jesus bound the disciples not to the Torah of the rabbis. Ito ho, napakaganda, ha. Jesus bound the disciples not to the Torah of the rabbis, nor the ideas of Socrates, but to himself. Okay ho. So, ibig kong sabihin, ang ginagawa ng Panginoong Jesus sa mga disipulo niya in the New Testament o nung panahon nila Peter, nila John, is ilapit itong mga taong ito sa kanya mismo. Likewise din ho sa atin sa panahon natin ngayon. Tayo ho, we are bound to Jesus. Because we are disciples of Christ, we are bound to Jesus. Hindi ho tayo bound sa mga pastors natin. Ito po sinasabi ko kasi po ay mag-pastor din. Tayo pong mga pastors, we are cater people not to draw near to us, but to draw near to Jesus. Okay ho? Kasi ho, minsan ang nangyayari, which is ako ho, personally, naka-witness ho ako. Para na hong ang pastor ay pangalawa sa Diyos. Ano ho? Hindi ho masamang masalin ng pastor, ha? At tinuturo din ho natin yan, ano ho? Kinakailangan nating mahalin yung pastor natin. Ho mismo, ano? So, it is a wrong ideology, it is a wrong teaching. Na hindi porket sinabi ni pastor, hindi na mababali. Ang sinabi ng pastor ay hindi mababali. Ano ho? Ang sinabi ng pastor ito masusunod kasi pastor. Ano ho? Masama ho kapag halimbawa wala naman hong masamang sinabi si pastor. Alam nyo din ho yan eh. Ano? Alam nyo, pag wala naman ho talagang masamang sinabi ang pastor, we can follow. We can follow. Pero pag ang dating na ho ay ano tawag dito? Ano nga yung term doon? Hindi ko maisip yung term eh. Mamaya ho babalikan ko. Yung parang manipulation na yung dating.
Manipulation na ho yung dating. So, dun ho medyo kakaiba, no? Medyo mahirap hong sundin yun. Pero kapag halimbawa, sinasabi ni Pastor, maglinis naman ho tayo dito ng chapel. Baka ho, pwede naman ho. Okay ho, sumunod po tayo doon. May ano po tayo, may gagawin po kasi tayo activity. Hinihingi ko po yung suporta nyo kung okay lang ho sa inyo. Pero kapag si Pastor sinasabi, "Uy, ikaw, dapat ganito ka. Dapat magbigay ka ng ano, 50%. Ngayong buwan na to, yung 50% ng sweldo mo, bigay mo sa ministry." Yan, kasi pag di mo binigay, sayang, pinagpapala ka pa naman ng Panginoon. Ano? So may mga ganyan ho eh, no? Buti na lang wala ho dito sa grupo natin ng ganun. Ano? So halimbawa, sinabi ni Pastor, ano, kailangan mo mag-share ng word, kailangan mo mag-evangelize. I think tama ho yun, ha? Kailangan ho naman talaga yun. So wala hong mali dun, ano, sa mga ganong bagay na sinasabi ng pastor. So alam niyo naman ho yung sinasabi kong hindi karapat dapat. Pero pag sinabi ni pastor, o dapat sa akin ka lang loyal, ha? Sa akin ka lang faithful, ha? Dito ka lang sa ministry natin magse-serve, ha? Bawal mong i-share yung talent mo sa ibang church. Para pong sablay na ho tayo. Sorry for the term, ha? Pero sablay ho yun. Ano ho? Unless, pero sa part naman ho ng tao, wag naman ho sana magkaroon ng conflict, ano? Kasi may commitment ho tayo. So, pag halimbawa, Sunday, for example, tumutugtog tayo sa church, tapos gusto tayong hiramin ng ibang ministry, syempre ho, alam naman po natin, ano? Ang commitment natin ay dun sa ano. Pero pag halimbawa po, after the Sunday, o kaya after the service, hapon, hiniram tayo, wala naman ho masama dun. We are just helping them. Lalo na ho pag mga nagpapasimula na. Okay lang ho yun. No problem ho dun. For me ho, for me, yung mga ganong bagay. Ewan ko lang ho sa inyo, ano? Okay? So, to his fellowship, gathered around God's saving self-revelation in Messiah, Jesus gave the kerygma or the proclamation of the gospel. Teka lang ba? Okay? So, the Lord's Prayer, the sacraments with common praise following the Last Supper, and distinct code with special teachings on such matter as divorce, authoritative teachers, and a common purse and treasure. So dito po may quotation. The local church is or ought to be a family, a local expression of a worldwide family of God whose members regard, love, and treat one another as brothers and sisters. Yan, nasabi ko na po yan kanina. Ano? So, ang local church ho ay pinaliit na pagsasama-sama ng mga mananampalataya ng Panginoon para ma-express natin yung isa't isa, para ma-express natin ang isa't isa. O ma-express natin yung sarili natin sa isa't isa. Because we are family. Okay? Kaya ho, no? Ako pinapractice ko po sa ministry. Ayoko pong tawagin yung mga partners ko na members. Kasi ho, So, sorry for the term ho, Baka po kasi may ganun, ano. Na-awkwardan ho ako pag sinabi ko dun sa partner ko na member ko sa church. Ako ho, personally, parang hindi ko matanggap mismo yung term ko na yon pag sinabi kong member ko sa church. Sinasabi ko po to sa pulpit, you're not my member. We are partners. Teka lang po, excuse me lang ho, kukuha lang po akong tubig, Saglit lang po. Pwede po kayong mag-isip ng tanong, mag-CR break din po kayo. 2 minutes lang ho, 2 minutes. Okay po. Okay, nandito na po ako. Kumuha lang po ako ng tubig kasi medyo, teka lang, baka mabuhusan tong Bible ko. Nakaharap. Ayan ho. So, katulad nga ng sinabi ko, let us treat one another as brothers and sisters all.
Taktawan ka lang ho to ha, kasi alam nyo naman ho to, no? Okay? So, the nature of the church. Ano yung kalikasan ho ng fellowship o ng assembly? The nature of the assembly. Paul speaks of the whole and of each local group as the church. Even as he used this term for a household of believers as well. As for larger gatherings, thus, it is not the addition of churches that makes the whole church. So, hindi ho sa dami yan, ano? Hindi ho sa dami. Nor is the whole church divided into separate congregation. But wherever the church meets, ginagawa din ho natin ito, no? O pinapractice natin ito, ano? Pero bago po ako doon mag-proceed again, so alam din naman ho natin, church is not the institution, church is not the building, but church is the fellowship of the believers of Christ. Pinagsama-sama ho tayo, no? And that is the church. Hindi ho ito yung building, kasi ho, ang tawag ho talaga dun sa building is not the church. It's a chapel. Chapel ho ang tawag dun, ano? Ang chapel ho kasi, it is a place of worship. It is a place of worshiping God, where the people of God gather, praising, singing hymns to Him, and studying His words. Chapel ho. Kaya lang ho, somehow nakasanayan naman ho natin na pupunta ako sa church. May prayer meeting sa church. So, ganun lang ho, ano. But however ho, somehow nakasanayan natin, ano, nakagis na natin, ganun. Pero chapel ho talaga ang pinaka somehow right term doon. Okay ho. Kasi church po, tayo po yun. Pero hindi ko po sinasabing mali ha. Ang sinasabi ko lang ho ay mas appropriate yung term na chapel kaysa sa church. Kasi pag pumunta tayo dun sa chapel tas walang tao, hindi ho church yun. Ano ho? Hindi ho church yun. So pag church mako-considered, pag may 2 or 3 gathered in His name ho, that is considered as church. Kaya nga ho sa fellowship, ano, wala ho talagang bilang. Ibig pong sabihin, kapag nagli-lead kayo ng Bible study na kayo ay 5, you are considered as church. You have fellowship na. You are glorifying God na. Kasi ho, nakagisnan ko noon, para ma-considered ka as established church, kailangan 25 kayo or 30 kayo na tao. Pero hindi ho. As long as may 3, 2, 3, kayo nagtitipon-tipon sa pangalan ng Panginoong Hesus, we are considered as church na. Why? Because we have fellowship na. We have an assembly na. Okay? So ito po yung mga sacraments and different ordinances na ginagawa ng fellowship o ng church. Nang tayo po, ginagawa ho natin. Sa iba ho, sa ibang pero may gumagawa ng isang beses sa isang buwan, may gumagawa ng 4 na beses sa isang taon, may gumagawa ng twice a year. Ano ho? Anyways, wala ho naman masama doon. Pero ako ho, ang practice ho namin is every week. Ano ho? So bakit ho every week? Kasi po, dito ho sa bayan namin, sa bayan ng Sariaya, Quezon, ang mga tao ho dito ay very religious. So, pakiramdam nila na sila ay nagsimba kapag nagkaroon ho ng communion. Siyempre ho, tayo ay considered as missionary teacher. Kinakailangan ko pong mag-adapt sa culture nila. Pero hindi po mag-compromise ha. Iba ho naman, umadapt sa culture kaysa nag-compromise na ako sa culture. I'm just adapting to their culture. And yet, I'm not violating it morally naman ho. Ano ho? So kaya ho, isa po yon sa ginagawa natin na practice dito sa Quezon. Pero kung ginagawa nyo po sa inyo yan, sa ministry nyo, wala ho namang masama. Kahit isang beses, isang buwan, okay lang ho yun. Not a big deal. However ho, ito po yung mga yung mga somehow ginagawang sacraments ng iba't ibang churches, o ng iba't ibang, sabihin na natin, denomination. So dito sa Roman Catholic, tsaka sa Greek Orthodox, may 7 sacraments ho sila. Alam niyo naman ho ito di ba? Baptism, communion, yung baptism, yun yung nila, pouring of water sa mga sanggol. Communion, confirmation, o yung ang tawag ba sa yung confirmation, yung pag malaki ka na, yung sasampalin ka. Ano nga sa taga? Compil.
marriage, holy orders, penance, and extreme unction. Okay? So, teka lang po, bago po ako mag-proceed may nagtanong po kasi sa akin. May nagtanong po sa akin, pwede po kayong mag-chat sa chat box Masama po ba ang pouring of water sa mga sanggol? Ako po yung nagtatanong din sa inyo Masama po ba yon? Yung sanggol po, yung baby, kunyari may lumapit sa inyo, Pastor, pwede ko po bang pabinyagan sa inyo yung anak ko? Sorry for the term. Kunyari, yun ang ginagawa. Pabinyagan sa inyo yung anak ko na sanggol. Siyempre, sasabihin ng mga pastor, kalimitan. Ay, sis, hindi kasi biblical itong gagawin natin. So, hindi tayo nagbubuhos, nagpupuring sa bata. Wala ko sa inyong nagpa-practice ng ganito, no? Tama po ba? Anyone po sa group? Nakikinig pa po ba sa akin? Wala. Hindi po, Pastor. Ano pa? Hindi po. Wala po. Dedication po ang tawag. Okay. So, wala ho talaga nag-practice nito, no? Hindi po. Sige po. Bakit po wala? Child dedication po ang tawag. Okay. Sige. Medyo lang po muna tayo, Sharean muna tayo. Bakit po walang gumagawa? Kasi hindi biblical, yun ang isasagot nyo. Pusta ako. Hindi po ako pumupusta, Ano ko lang po yun, Expression ko lang. Kasi hindi biblical, tama ho ba? Tama po ba? Yes po, Pastor. Okay po. Sige po, may mga ilan pong sumagot. Okay, yan. Salamat po sa inyo, So, ang child dedication po, alam niyo po ba yung purpose ng child dedication? At ilang taon po kayo nag-child dedicate ng bata? Dinown ko.